po sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Patuloy pong nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng buhay, at higit sa lahat, yung protection mo po sa amin araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita at dalangin po namin, Panginoon, na ngayong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, pumagitna sa amin, Panginoon, at patuloy naming maranasan ang iyong presensya kahit man kami, Panginoon, ay nasa aming mga bahay. Kayo po ang patuloy pong kikilos sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga visitors ngayong umaga. Ano man ang kanilang mga kalagayan, kayo po ang patuloy pong gumalaw sa kanilang mga buhay. Hayaan niyo po ng pananambahang ito ay maging daan upang masumpungan ka po nila. Maranasan ka po nila, Panginoon, upang magkaroon po sila ng tunay na pag-asa bilang mga mananampalataya mo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name. Amen. So marami tayong tanong nung nakaraang linggo. At isa sa mga tanong natin ay bakit meron pong pandemya? Bakit may crisis? Bakit may mga namamatay? Bakit may mga nagkakasakit? Bakit maraming mga nawawala ng trabaho? At ang matinding tanong, bakit kasali ang mga anak ng Diyos? Bakit sila nagdurusa? Okay, sana po ito ay masagot po natin ngayong umaga sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay, tingnan po natin ang talata po sa John chapter 16, verse 33. Ito po ang magiging central verse po natin the whole hour ng ating pakikinig o kaya pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa John 16:33, I'll be reading from the NIV. Sabi po rito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Okay. Ibibigay ko po sa inyo ang background, konting background po nitong John chapter 16 verse 33. Ito pong John chapter 16 verse 33, ito po ang huling linggo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katawang lupa bago po siya ipagkanulo. Okay, ulitin ko po. This is the last Sunday of our Lord Jesus Christ sa kanyang pagiging katawang tao, katawang lupa, bago siya ipagkanulo. Mula sa chapters 13 to chapter 21, ay bahagi ng huling linggo ng ating Panginoon bago po siya namatay. 13 to 21. Ito po yung mga chapters sa John na nandito po yung huling linggo ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya mamatay. The question is, why he not hid the truth to the disciples, what will really happen to him? Patagalog po, ang tanong, bakit hindi niya itinago sa kanyang mga disipulo
kung ano po ang mga mangyayari sa kanyang paghihirap sa darating. Okay. Bakit hindi nagbalat kayo ang Panginoon sa kanyang mga alagad sa katotohanang may mga bagay na mangyayari sa buhay na hindi nila magugustuhan? At isa rito ay ang paghihirap ng daranasin niya na nagresulta ito sa kanilang pagkawatak-watak dahil hindi nila ito matanggap na mangyayari sa buhay ng kanilang Panginoon. At hindi rin nila matanggap ang mga nangyayari sa kanila bilang mga tagasunod ni Kristo dito sa lupa. Katulad din natin, bilang mga mananampalataya, mahirap tanggapin. Kasi madami tayong mga preaching na naririnig na ang buhay ng Kristiyano ay maganda lagi. Hindi ka magkakasakit, dapat yumayaman ka. Kaya ang hirap kapag sa tunay na buhay, naranasan mo na ito, na ikaw ay may sakit, walang pera, nagdurusa, puro, bakit? Okay. So naway masagot natin itong mga tanong ngayong umaga. Pakinig lamang, magsulat at humingi ng kaliwanagan mula sa banal na Espiritu. Okay. So itong John 16:33, meron po tayong idadagdag na dalawang aklat na pagmumulan po uli ng talata na titingnan natin kung ito ba ay magkasundo o kaya magkabangga. Okay, tingnan po natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Of course, familiar po ito sa inyo, di ba? Ito ay madalas na kinu-quote po natin, di ba? Madalas pong minememorize po natin ito. Na katulad nito, sinabi po rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Ang sabi diyan, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay, maganda naman po talaga ang plano ng Diyos sa ating lahat. Tama po ba? Maganda. At wala po tayong tanong doon. Okay. Pangalawa na talata sa John chapter 10 verse 10. The thief comes, sabi diyan, comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dumating ang Panginoon, sabi diyan, para bigyan ka ng buhay na kasiya-siya. Hindi lang nagkasiya, kundi kasiya-siya. Di ba? So that is my life, that is your life, na kapag nakilala po natin ang Panginoong Jesucristo, ito naman po ang totoo na mga pangako ng Diyos sa atin. So kung pag-uusapan natin ang unang quoted verse sa John 16:33, are you following? At itong dalawang text, from Jeremiah 29 verse 11 at yung John 10:10 ay mukhang hindi po magkasundo o kaya mukhang magkabangga. Mukhang hindi magkatugma. Kasi, tingnan po ninyo, sa John 16:33 ay may trouble. Samantalang sa Jeremiah 29:11 at John 10:10 ay maganda. Di ba? So sasagutin natin ito mula pa rin sa mga talatang kinuha natin. Subalit hindi lamang sa verse 11, kundi kukunin natin ang 12 to 14 ng Jeremiah chapter 29. Ito po ang sabi. Sabi po dyan, "For I know," sa verse 11, "the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Then verse 12, sabi dyan, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." Verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Then verse 14, are you following?
I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. All right. Kapag natigil po tayo sa verse 11, are you following? Sa verse 11 lang, mukhang maganda talaga ang future mo. Mukhang maganda talaga ang buhay mo. Buhay ko, buhay nating lahat. Lubhang ka nais-nais, di ho ba? Kung titigil tayo sa verse 11 ng Jeremiah 29. Sumalit kung itutuloy natin sa verse 14, are you following? Kung itutuloy po natin sa verse 14, may ginamit doon salitang captivity. Ayan. Ano po yung salitang captivity dyan na binanggit po? Iyon po yung tinatawag na pagkabihag ng bayan ng Diyos. Are you getting what I'm saying? May salitang ginamit na captivity. Then, sa last portion ng verse 14 ay mayroong salita din na ginamit na exile. Sa Tagalog po ay pagpapatapon. Okay, nagets ba nyo? So kung titingnan po natin yung verse 11, napakaganda. Pero pagdating po, pagtalon po natin sa verse 14, nakita po natin doon yung salitang captivity na ibig sabihin sila po ay yung kanilang pagkabihag. Then yung salitang exile, yung pagpapatapon. So therefore, kung titingnan po natin, yung plans ni Lord na to prosper you and give you hope and a better future is after ng captivity. Pagkabihag and exile, pagkatapon. Hindi po sinabi na puro masasarap ang mangyayari sa atin bilang Kristiyano. Maliwanag po ba? Sapagkat kung itutuloy o sapagkat ang tinutukoy dito ay ang pagkakabihag at pagpapatapon ng bansa ng Diyos. So yung promise ni Lord, maganda. Pero hindi po nangangahulugan na dadaan po tayo sa masarap na buhay. Tama po ba? May dadaanan po tayong mga bako-bakong buhay, may hirap na buhay. Ika nga, kailangan po nating makita po ito at matutunan sapagkat marami pong Christians ngayon nang akala po nila kapag naging Kristiyano, ang sarap na ng buhay, maganda na ang buhay. Totoo po yan. Ako man, gumanda buhay ko. Bawat isa sa atin, yung tayo po nakakilala sa Panginoon, gumanda po yung buhay natin. Ang tinutukoy ko po dito, tayo po ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binago po yung ating mga buhay. Tayo po ay nagkaroon na ng mga matitinong buhay. Pero tingnan po natin na nasa mundo tayo, nakakaranas at makakaranas po tayo ng mga bagay-bagay na nangyayari po dito sa mundo. Ito na po yung tutukuyin po natin at aaralin sa umagang ito, itong mga pagdurusa o kaya paghihirap na involved po dito o kaya kasama po dito, hindi lamang po ang hindi mananampalataya, kundi pati mga mananampalataya ay kasama po rito na katulad ko at katulad po ninyo. So ano po yung kaibahan? Ano po yung pag-asa natin? Buhat po rito. So tingnan po natin yung John 10 para maaral po natin yung tinatawag na contextual study ng Scripture. Kasi ang Scripture po o kaya ang salita ng Diyos, kung mananangan lang po tayo sa isang talata, malilito tayo. At magkakaroon po tayo ng conclusion dun po sa isang talata na nababasa po natin. Katulad halimbawa po doon sa Jeremiah 29 verse 11.
Pero ang interpretation po nito at mauunawaan po natin ito ng lubusan kung itutuloy natin yung konteksto nito, kung babasahin po natin yung buong chapter ng chapter 29. At very early nga po, pinaliwanag na, sa verse 14 pa lamang, natukoy na po natin yung kahulugan. Okay, so tingnan po natin yung chapter 10 ng John, verse 10 hanggang 11. Sabi po dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Okay. So himay-himayin natin yung verse 10 ay binubuo po ng tatlong parirala. Alam po ba na yung parirala? Sa English ay praise. Praise. Okay. So ang unang parirala ay ito. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pangalawang parirala, I have come that they may have life. Ulitin ko, I have come that they may have life. Pangatlong parirala ay and have it to the full. Okay. So tingnan po natin. Hindi sinabi lamang na I have come that they may have life and then to have it to the full. Tama? Hindi niya binura yung unang sinabi na the thief comes only to steal and kill and destroy. Nagets ba ninyo? Kasi minsan tayo po ay nananangan po kaya tinitingnan lang po natin yung I have come that they may have life and have it to the full. Pero nakalimutan na natin yung unang parirala na the thief comes only to steal and kill and destroy. That is the way of interpreting the Bible. It is true that Jesus comes that we or that they may have it to the full. Subalit sinabi ni Jesus na hindi kayo makakaiwas sa magnanakaw. Sino po yung magnanakaw na tinutukoy po dito ni Kristo? Ay walang iba kundi si Satanas, ang demonyo. Ano ang trabaho ng demonyo o kaya ng magnanakaw? Activities ng magnanakaw ay steal, kill, and destroy. So the Lord said, you will never be exempted from the enemy's stealing, killing, and destroying. But the promise of the Lord, hallelujah, sabi ng Panginoon, I will come. Para ano? I will come that they may have it to the full. I have come that they may have life. Yan ang pangako ng Panginoon na dapat tandaan po natin. Hindi tayo makakaiwas sa pagnanakaw, sa pagpatay, at pagsira ng demonyo sa buhay natin, subalit si Kristo ay napunta rito upang tayo po ay iligtas. Amen po ba? Mahirap kasi kapag napanood mo lang sa TV ang isang verse at nag-conclude ang speaker doon sa nakikita mo lang na hindi mo pa nakikita yung mga sumusunod na mga talata. Na minsan nako-convince tayo na maniwala na kapag dumating na po yung mga unexpected na pangyayari, nabubulaga po tayo. Dumating yung paghihirap, dumating po yung ganitong buhay, nagtataka tayo, kinukwestiyon natin ang Panginoon,
Bakit po? Dahil hindi po natin nauunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. So tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia sa verse 11. Ano po ang sabi ng verse 11? I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. A shepherd is a person who tends and rears sheep. My question is, brothers and sisters, how will the good shepherd lay down his life for the shepherd, for the sheep, I should say, if you are not in danger? Ulitin ko po, paano gagawin ng mabuting pastol na ibibigay niya ang kanyang buhay o kaya gagawin niya ang kanyang pagtulong, ililay down niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kung yung mga tupa po ay hindi po nakakaranas ng trouble o kaya ng danger. Nagigets ba nyo? So kapag sinabi ng Panginoon na I am the good shepherd and He is willing and very willing to lay His life for the sheep, ibig sabihin na ang mga tupa na pinagpapastulan niya is in danger. Tayo po bilang mga Kristiyano ay mga pinagpapastulan ng ating Diyos na tayo po ay in danger. Tayo po ay nasa kaguluhan, tayo po ay nasa mga problema, nasa trouble po tayo. Kaya diyan po natin makikita yung sinasabi ng Diyos sa verse 11 na I am the good shepherd because the good shepherd lays down his life for the sheep. Alam ba ninyo na ang the most dangerous life are the lives of the shepherds? Kasi ang inaharap nila ay ang papatay sa kanila. Minsan, kinamamatay nila ito. Alam ba ninyo yon? Kinamamatay nila ito. So, yan po ang Good Shepherd. Nakita po ba ninyo sa monitor po ninyo yung Good Shepherd? May dala po siyang pangawit. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yung mga tupa niya, kapag ang tupa niya ay talagang may mga tupak at napupunta kung saan-saan, kakawitin niya yan. Ganun po ang ginagawa ng Diyos. Kasi alam niyang, these sheep are in danger. So the Lord says, I am the good shepherd because the good shepherd lays down his life for the sheep. Yes, it was promised by Jesus that they will have life and have it to the full. And I will lay down my life to the sheep. Ang tanong, saan ilay down ang buhay kung hindi naman umaharap ang shepherd sa panganib at ang kanyang mga tupa? Nagets ba yung mga kapatid? So ito ang maganda sa contextual study ng salita ng Diyos na ito ang pagkain ng ating mga buhay espiritual. Opo, lahat naman tayo mga kapatid, gumanda ang buhay nung maging Kristiyano tayo. Pero bago mo sabihin yan, na gumanda ang buhay mo, gumanda ang buhay ko, sabihin mo rin kung ano ang mga pinagdaanan mo. Gets ba nyo? Bago mo sabihin na gumanda ang buhay mo bilang Kristiyano, sabihin mo rin kung anong mga pinagdaanan mo. Saan ka ba galing? Ano bang mga naranasan mo? Bago mo naranasan yung ganda ng buhay. Gets? So lahat naman tayo, bago gumanda ang buhay, meron tayong mga pinagdaanan. John 16:33, balikan po natin. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. In this world you
you will have trouble. Sigurado po yan. But take heart, I have overcome the world. Hallelujah. So sinabi ito ni Lord, bago ang kanyang Gethsemane experience. Tapos abduction niya sa chapter 18 ng John. So yung chapter 17, which is his Gethsemane experience, ay siyang tulay from chapter 16 to 18, which is his abduction. So ibig sabihin, after ng chapter 16 and 17, alam makikita natin, great sufferings will be experienced by the Lord Jesus Christ. Okay, ulitin ko. Yung 16 to 18 ay merong pong tulay na ginamit ang Diyos bago dumating siya sa kanyang abduction. Pag sinabi nating abduction, si Jesus ay uhulihin, magsasuffer siya sa ayaw at sa gusto niya, talagang huhulihin siya at pahihirapan siya. So ano po yung tulay na yun? Yung tulay na yun ay yung tinatawag na sufferings niya, pinakikita na sa kanya ng Diyos, Ama, yung kanyang daranasin na hirap. Yun na nga po yung sa Gethsemane experience niya po. Alam niyo ba yung nangyari sa kanya sa Gethsemane? Nagpipray siya, ano ang lumalabas na pawis sa kanya? Ang sabi ng Bible, parang dugo, di ba? Dugo. So, ibig sabihin talagang grabe ang daranasin niyang hirap. Kanya nga, sinabi niya sa Ama, pinag-pray niya na, Ama, kung po pwede sana, tanggalin mo to sa aking paghihirap na ito. Subalit sabi niya, masunod nawa ang kalooban mo, hindi ang aking kalooban. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung great sufferings that the Lord Jesus Christ will experience. So, chapter 16, nagbigay ng warning ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Papunta na po tayo sa points natin. Chapter 16, nagbigay ng warning ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Hindi na po dito kausap ni Christ ang crowds. Pag sinabing crowds, ito po yung pag si Kristo nag-preach at nagpakain, ang daming mga pumupunta upang kumain. Yan pong tinawag na crowds. Pero dito po, sa 16, 1 to 4, kausap niya dito mga alagad niya, yung mga disipulo niya. Binigyan na ng warning, ng paalaala na itong kanilang mga mararanasan. So sabi po dito sa 1 to 4, all this I have told you so that you will not fall away. Anong ibig sabihin? Nag-warning na po ang Panginoon sa kanyang mga disciples para hindi daw sila mag-fall away. Verse 2, they will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Verse 3, they will do such things because they have not known the Father or me. Maliwanag ho. Gagawin nila ito sa inyo sapagkat hindi nila nakikilala ang aking Ama at ako. Sasalita dito si Jesus. Then verse 4, I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. So, ibig sabihin, mga kapatid, in short, dadaan kayo sa mga pagsubok. Tuloy natin ang talata. Sa verse 6,
Rather, you are filled with grief because I have said these things. Verse 7, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Ano po yung ipapadala ng Panginoon sa atin o sa mga alagad? Yung tinatawag na advocate o kaya yung Holy Spirit, ito po yung magiging advocate o kaya comforter, mang-aaliw, tutulong sa kanila. May tanong ako sa inyo, kailan ka ba kino-comfort? Ibig sabihin, kailan ka inaaliw? Kino-comfort ka ba kapag ikaw ay nasa TV at nanonood ng magagandang palabas? Mga action movie? So when you are being comforted, sa panahong nagdurusa ka, di ba? Halimbawa, pag namatayan ka, pag may namatay sa pamilya mo, di ba, may mga nagko-condolence sa atin, minsan may mga Christian na gagamitin na, may the Holy Spirit comfort you, embrace you. O, di ba? So yung comfort ay dumarating sa isang tao kapag siya po ay nasa pagdurusa. Alangan naman na i-comfort ka na ikaw ay masaya. Di ba? Alangan naman na i-comfort ka na ikaw ay nasa kaibigan mo, nagsasaya kayo. Hindi. Pag sinabi pong may dumarating na advocate o comforter, ibig sabihin, ikaw ay nasa pagdurusa, ikaw ay nasa pagsubok, ikaw ay nasa matinding sufferings. At ito po yung promise ng Panginoon. Ipapadala niya yung Holy Spirit bilang advocate o kaya comforter sa bawat isa sa kanila. So, brothers and sisters, tayo po ay nangangailangan ng advocate, di ba? Katulad ng advocate lawyer. Sa panahong may bumabanat sa'yo, kailangan mo ang advocate lawyer. Sa panahong may dumidemanda sa'yo, panahong may naninikil sa'yo, kailangan mo yung lawyer o kaya advocate. So tapos, emphasize pa niya na tayo o kaya ang mga alagad niya were filled with grief. Sa verse 20, sabi diyan, very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. Hallelujah. So sabi ng Bible, may pag-iyak at may pagtangis. Tama. Subalit ang iyong pag-iyak at pagtangis ay may darating na kagalakan. Amen? Your grief will turn to joy. Kaya hindi puro sarap ang sinasabi ni Jesus, meron din lungkot, pagtangis at pag-iyak. So punta po tayo sa puntos natin ngayon na nais ko pong tingnan natin. Okay. So, number 1 point, suffering is certain. That is one. Suffering is certain. Say it again. Suffering is certain. Okay. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. Ano sabi diyan? In-underline ko po rito. Sa monitor ninyo, underline po. In this world, you will have trouble. Yan.
ginamit na will. Ibig sabihin, sigurado. Ibig sabihin, certain. Totoong magkakaroon ng trouble. But take heart, I have overcome the world. Others say, pain is certain, but suffering is optional. Mali po. Ang totoo dyan, pain is certain, suffering is certain. Pareho po yan. Kapag nagsusuffer ka, meron ka pong nararanasan na pain. Tama po ba? Sino ba rito ang nagsasuffer na walang pain? Sino? Pwede bang sabihin mong ang sakit ng ngipin ko, nakatawa ka? Pwede ba yun? Hindi. Tama? Pwede mo bang sabihin na bigong-bigo ako? Di ba minsan hinahapos-hapos natin puso natin na parang ang sumasakit sa atin puso. Di ba? So, when there is pain, it is because there is suffering. May dinaranas tayo. May pagdurusa. The reason why we suffer, brothers and sisters, listen, is about the presence of evil. Kaya po tayo nagsasuffer, it is because nandyan po ang presensya ng evil. The presence of evil people. We call this moral evil. Dito lamang magdurusa tayo. Another one is the natural evil. Alam ba ninyo kung ano yung mga natural evil? Ito po ay galing sa natural disaster, often considered as the natural evil because of the evil they cause. Ito yung mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran katulad ng earthquakes, tidal waves, floods, pandemic, ito pong nararanasan po natin ngayong coronavirus, yan ay natural evil. Kaya ang sabi ng mga atheist, tingnan po ninyo ang sabi nila, the existence of sufferings and evil proves that God doesn't exist. But let me answer it. Actually, the existence of evil and human suffering really proves that God does exist. Nagas ba nyo? Kapag kasi may existence ng sufferings and evil, nagpapatunay pong ang Diyos po ay kasama natin, nandito po kasi tinutulungan po tayo ng Diyos upang pagtagumpayan natin itong mga evil na to. Nagas ba niyong ibig kong sabihin? So, totoo talaga na may Diyos. Subalit wala pong exemption for suffering because Jesus said, in this world, you will have trouble. Maliwanag po ba? In this world, you will have trouble. So, tingnan po ninyo itong mga listahan ng mga taong nag-suffer po, mga taong mga nasa Bible. Okay. Yan, si Adam. He suffered the difficulty of toiling the ground. Yan po siya. Si Job suffered from losing 10 children and from bankruptcy. Sino po sa inyo rito ang namatayan? O di ba, pag namatayan ka, nagdurusa ka, nalulungkot ka, di ba? May pagtangis. Kaya si Job,
He suffered from losing 10 beautiful children at bankruptcy. Lahat ng kabuhayan niya nawala. Noah suffered during the erection of the ark together with the mocking of the people. Alam mo ba si Noah? Si Noah, binild niya po yung ark na yan for 100 years. And upon building simultaneously, siya po ay nagpipreach ng gospel. Minamak siya ng mga tao. Nagpreach siya ng 120 years ng gospel o kaya ng salita ng Diyos ng kaligtasan, pero walang kahit isa man ay naligtas. Suffering yan ni Noah. Another one, si Moses. Suffered with the Israelites, moving the whole people out of Egypt and almost 40 years in the wilderness. Ilang milyon ang kinuha ni Moses from Egypt? 3 million Israelites. Tapos dinala po niya sa lupang, dadali niya sa lupang pangako. Dumaan sila sa wilderness ng mga taong ito, panay reklamo. That was the suffering of Moses. Alam ba ninyo yun, mga kapatid? 40 years in the wilderness. David suffered for 17 years in the wilderness to spare his life from Saul and waging war against the enemies of Israel. Hindi binigay sa kanya yung trono. Pinaghirapan niya ng 17 years at yung pinaglingkuran niya ay gusto siyang patayin. Yan si David. Si Jeremiah fought for God against the whole nation. Si Isaiah, alam ba ninyo kung anong suffering na dinanas ni Isaiah? Linagay po siya sa isang inside a log, tapos linagari po siya mula sa puwet hanggang ulo. Hinati po yung kanyang katawan. Yan sa picture po, nakikita po ninyo. Yan po yung suffering ni Isaiah. Si Jesus suffered and died on the cross, suffered the most horrifying death in history. Para tayo lamang po maligtas, para ikaw ay maligtas, para yung kabaliwan mo at yung kasalanan mo ay ikaw ay patawarin at maligtas. Yun po ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. At kasama po ako dito. Namatay siya para sa akin, namatay siya para sa inyo, upang iligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Iligtas niya po tayo sa pandemyang ito. At napakaraming mga tao, mga kapatid, ngayon, sa pandemyang ito, sa coronavirus na ito, na minsan ang Diyos po ay nagsasalita na po sa atin, minsan tayo pa mga bingi, ang titigas pa ng ulo po natin na hindi po tayo talaga dumulog sa Diyos. Natatandaan ba ninyo sa Egypt, yung 10 plagues? Ikinasa ng Panginoon yung horrifying plague na yung pansampo. Dahil yung pangsyam na matindi na po yan ay matitigas pa ang ulo ng mga Egyptians. Si Paraon. Kung kaya ikinasa niya yung pangsampung salot na kung saan yung mga panganay ay namatay. Bakit po? Matigas ang kanilang mga ulo. Ayaw nilang maniwala, ayaw nilang sumampalataya, ayaw nilang magpasakop at sumunod sa Diyos. Mga kapatid, sa panahong ito po ang ginawa ni Kristo sa atin. Namatay siya. At ito po yung suffering niya. He died on the cross. He suffered the most horrifying death in history para po sa ating lahat. Si Peter was crucified upside down as a slave of Jesus. Paul was beheaded
even though he was a Roman citizen. This is Paul. Polycarp. Polycarp, the disciple of John, was burned at a stake in Smyrna. Then last, Chrysostom died in the desert, bareheaded and barefooted. Ibig sabihin, nung kanyang he denounced the evil works of the authorities and even the religious people during his time. He was banished. Pinatapon siya sa disyerto na walang suklob ang ulo niya at saka walang yapak. Na kung kaya nga po, namatay na lamang po siya sa disyerto. So ito po yung mga men of God in the Bible, ay naghirap at nagdusa. So tingnan natin ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 17. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Are you an heir of the glory of God? But before you will share the glory of God, you are first to be heir of the sufferings. May sufferings ba bilang Christians? Yes, meron. It is certain. Subalit may peace si Lord na binibigay sa atin. Yan ang good news. Number 2, suffering is certain, but Jesus will give you peace. John 16:33, sabi po dyan, I have told you these things so that in me you may have peace. Hallelujah. Amen. I have told you these things, verse 33, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Wow. Peace from the Greek word means tranquility. Tranquility. Pag sinabi pong tranquility, tranquil, ibig sabihin, ito po yung peace in the Bible. It is not the absence of trouble, but tranquility of the heart and the soul in the midst of trouble. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may tunay kang kapayapaan sa puso mo, nakakaranas ka ng kapayapaan. Sa Bicol po, ang tawag namin po ng tranquility is tranquilo ka. Hayahay buhay mo. Na kahit man ang paligid mo magulo, you have tranquility. So peace in the Bible is not the absence of trouble, but tranquility of the heart and the soul in the midst of trouble. So hindi daw absence ng trouble ang tunay na kapayapaan na tinuturo ng Bible. Subalit, tranquility of the heart at ng iyong kaluluwa sa gitna ng mga trouble. Amen po ba? Pastor, gusto kong magkaroon ng peace na wala akong naririnig na ingay. Madali lang yan, kapatid. Gawin mo, magukay ka ng 6 feet below the ground. Punta ka sa ilalim at tabunan mo sarili mo. That is total peace. Ang tawag dyan, IRP. Rest in peace. So what is peace? The soul is assured of its salvation through Christ. Pag sinabi pong kapayapaan sa Bible, ang tinutukoy po dito, ng ating kaluluwa po ay talagang assured na assured
sa kaligtasan natin kay Kristo. Amen po ba? Meron po ditong mga heroes na hindi po mga binanggit ang kanilang mga pangalan, pero makikita po natin ang ganda po ng mga katangian nila. Kahit hindi po nila natanggap yung reward ng Diyos, pero nagtuloy-tuloy po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin po yung Hebrews chapter 11, 13 to 16. Po, ang sabi rito, verse 13, all these people were still living by faith. Pansinin po niyo, all these people were still living by faith. When they died, they did not receive the things promised. Mas maswerte pa nga tayo, mapalad pa nga tayo. I'm sorry for the word, mapalad pa nga tayo kasi pag nag-pray po tayo, natatanggap natin yung prayer. Pero itong mga lalaki ng Diyos na ito, itong mga lingkod ng Diyos na ito, sila po ay nanindigan sa kanilang pananampalataya hanggat na sila ay namatay. At ang sabi, they did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Grabe. Admitting that they were foreigners and strangers on earth. Verse 14, people who say such things show that they are looking for a country for their own. 15, if they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. 16, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Hallelujah. Ang ganda po nito. Sana po ito yung maging katangian din po natin bilang mga mananampalataya. Na kahit man po hindi pa natin nakikita yung reward natin, hindi pa natin natatanggap, mga kapatid, ang mahalaga, tayo po ay nanatili. Tayo po ay nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon kahit nasa panahon ng kahirapan. Sapagkat alam naman natin, di ba, na meron po tayong magandang patutunguhan, magandang destinasyon. Ito yung langit. Sabi rito, therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. John 14:27. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, huwag kang matatakot. Sufferings, brothers and sisters, is certain. But God said, peace I live with you. My peace I give you. Hallelujah. Ang ganda po nito, sabi kasi ng Panginoon, aking iniiwan sa'yo ang kapayapaan. Then yung kasunod, sabi rito, my peace, yung aking kapayapaan, ibinibigay ko sa'yo. Grabe. Iba kasi yung peace na galing sa Diyos at yung peace na binibigay ng mundo. Hallelujah. Ito po yung peace na iniiwan ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Therefore, peace is the profound expression of a true believer of the Lord Jesus Christ.
Kapayapaan sa buhay ng tao ang tunay na tanda ng totoong mananampalataya kay Kristo. Ulitin ko po, makikita mo ang totoong Kristiyano, makikita mo ang hindi Kristiyano sa pamamagitan po ng kapayapaan. Peace, listen, is a distinguishing mark of a believer of the Lord Jesus Christ from a non-believer. Sino po ang aligaga at natataranta? At sino naman ang nagtatamasa ng kapayapaan ng Panginoon? Kung masyado kang aligaga, masyado kang natataranta, mga kapatid, I have a bad news for you. Hindi ka pa yata Kristiyano. Why? Because the peace of Jesus is an abiding peace. Peace is easy to get from the source, but hard to lose. Ulitin ko po, pag nilay-nilayan po natin ito, peace is easy to get from the source. Sino po itong source na tinutukoy ko po? Si Jesus na nagsabing, peace I give unto you. Peace I leave to you. Siya po yung source na kapag ito po ang kapayapaan na natanggap natin na mula po sa Diyos, it is hard to lose. Hindi po katulad ng kapayapaan na binibigay po ng mundo. Compare po sa peace of the world that is fragile, whatever, elusive, and circumstantial peace. Ibig sabihin ng circumstantial peace, ito ay nakadepende sa circumstances. Pag ang circumstance mo ay malungkot, pangit, nawawala yung peace mo kapag mayroon kang pera, may peace ka, yan po ang peace na binibigay po ng mundo. And the world looks to money as the source of peace. The world looks to relationship as the source of peace. But the Bible said, they will be disappointed because hindi totoong peace yan. Kapatid, sabihin mo sa akin, may kapayapaan ako dahil ang ganda ng sasakyan ko, ang ganda ng bahay ko. Kapatid, masisira ang bahay mo, masisira ang sasakyan mo. Pero ang tanong ko sa iyo, kumusta ang peace mo kapag nasira na yung sasakyan mo o kaya yung bahay mo? Subalit salamat mga kapatid sapagkat sabi ni Lord, iniiwan ko sa inyo ang tunay na kapayapaan. Ibinibigay ko ang aking kapayapaan sa inyo. Therefore, He is the source of true peace. Na hindi po nakadepende sa pera, hindi po nakadepende sa magandang relasyon, hindi po nakadepende sa yaman, hindi po nakadepende sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 15, sabi diyan, let the peace of Christ rule in your hearts. Napakaliwanag po. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Meaning, to govern, to be an umpire, to direct, control, and prevail. Ano po ito? Yung peace dapat mag-govern sa buhay po natin. Ito yung dapat na umpire ng buhay natin. Itong dapat na mag-direct, mag-control ng buhay po natin. Everything can look right, but don't go and make a decision without the peace of God. Ulitin ko po,
Ang ibig sabihin po natin, makikita mo po ang isang bagay na ito naman po ay maganda at tama. Subalit, huwag ka pong gagawa ng anumang desisyon kung wala po ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo. Kasi ang totoong desisyon sa anumang desisyon na gagawin mo, kapatid, kaibigan, mga visitors po namin, ay nakasalalay po yan sa kapayapaan na ibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung magdidesisyon ka ng anumang bagay, halimbawa, trabaho, pag-aasawa, o ihiwalayan ko to, o whatever, kung wala ka namang tunay na kapayapaan na nararanasan mo, kapatid, don't go. You will be in trouble. Minsan, lahat ng bagay parang tama, subalit hayaan mong pangunahan ka ng kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay. We call that an inner witness. Kaya nga po, sabi ng verse 15 ng Colossians, let the peace of Christ rule in your hearts. May pinagdadaanan kang madidilim, mabibigat, let the peace of Christ rule in your hearts. Dalawang uri ng tao kasi ang meron sa mundo. Una, peacemaker. Pangalawa, troublemakers. Peacemakers is a person whose heart is at rest with his Creator. Ang troublemaker is a person whose heart has experienced so much trouble and shares it with others. Yan po ang dalawa. Wala na pong iba. Peacemaker, troublemaker. Alin ka ba dito sa dalawa? Peacemaker ka ba? O troublemaker? Brothers and sisters, lalong-lalo na sa mga singles, don't marry a troublesome wife. Don't marry a troublesome husband. Because they will never build a family. They will never build a home. They will build troubles. They will give the family so much trouble and will eventually destroy the family. A troublesome husband and wife cannot build a house built on God's peace. Kaya nga po, ito ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Mga kabataan ngayon. Hindi po porki gwapo, porki maganda, okay na. Ito nang mapapangasawa ko, ito nang aking liligawan upang maging partner ko sa buhay forever. Hindi ho. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, hinay-hinay lang. Peace, brother, peace, sister. Sabihin mo sa katabi mo, hinay-hinay ka lang, kapatid. How to have peace? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Una, there must be a complete surrender to the source of peace. Jesus, the Prince of Peace. Yan ang una po. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan, i-surrender mo po ang sarili mo sa source of peace na walang iba kundi si Jesus, the Prince of Peace. Pag wala si Jesus sa buhay at bahay mo, masisira ang buhay mo. Puro selos yan, puro pera, puro past issue, puro past life, puro kapangitan makikita, puro paninisi, past na relationship ang naaalaala lagi, kapaitan, unforgiveness. Kaya huwag mong asahan na magiging matino ang buhay at pamilya mo. Kahit anong laki ng dining table ninyo at anong sarap ng mga pagkain, hindi kayo makakakain dahil walang kapayapaan ng buhay at tahanan mo. Ang nagahari ay gulo.
Number 2, paano magkaroon ng peace? Complete dependence on the Holy Spirit. Why? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Mga kapatid, dito mo makikita ang tunay na mga anak ng Diyos at hindi. Kung sa buhay ninyo, pinag-aawayan ninyo ang mga maliliit na bagay katulad ng toothpaste, toothpick, sabon, kalan, bigas, walis tambo, walis tingting. I have a good news for you. Hindi pa po kayo pinaghaharian ng tunay na kapayapaan na mula po sa Diyos. Think about it. Magulo ang buhay ninyo. Kahit wala kang pera, may pandemic, kung nasa iyo ang Diyos, may kapayapaan. Ano man nangyayari, ipaubaya mo sa Diyos, basta't ikaw ay gumagawa ng dapat mong gawin, ay may kapayapaan ka pa rin. Mga Kristiyanong may kapayapaan kahit wala ng pera. Hallelujah. Sila pa ang nagbibigay para matugunan ang pangailangan ng simbahan at ng iba. Ang problema po during this pandemic, during this coronavirus, maraming Kristiyano po ang naging sakim. Inisip na lamang po nilang pansarili. Hindi po naisip ang maraming dapat na tulungan. Hindi po ito ang gusto po ng Diyos. Kung may kapayapaan ka, hindi ka matataranta, relax ka lang, sapagkat alam mo na ang Diyos pong pinaglilingkuran po natin ay hindi po tayo pababayaan. At siya po ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Kahit man po tayo ay nasa ganitong kalagayan. So nagiging faithful pa sa giving kahit panahon ng pandemic. Bakit po? Kasi yung kapayapaan ng Diyos ay nasa kanila. Pero kapag wala ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magbibigay sa Panginoon kasi natatakot ka. Hello? Pero pag may kapayapaan ka sa Diyos, relax ka, comforted ka, because you have an advocate, the Holy Spirit, na nangako na hindi po tayo iiwanan at pababayaan. Hallelujah. So if you are not a peacemaker, you cannot live a Christian life because you can only live your life through peace in the Lord Jesus Christ. Dahil napunta si Jesus dito upang gumitna sa Diyos at sa tao, upang magbigay ng kapayapaan sa atin. Kaya kung born again ka at sanay kang makipag-away, hindi ka nagpapatawad, sanay kang makipag-chismisan, I have a bad news for you. Your life is a great question mark. Hallelujah. Number 3 and last. Suffering is certain, but Jesus guarantees victory. Hallelujah. Amen. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Last phrase. I have overcome the world. Amen. Purihin ang Diyos kung malakpak tayo sa Panginoon. Suffering is certain, number 3, but Jesus guarantees victory. Hallelujah. May pagdurusa, may kahirapan, subalit ginagarantiyan ng Panginoong Jesucristo na meron pong tagumpay.
Hallelujah. May pagdurusa, subalit may kapayapaan. Anong trabaho ng kapayapaan ngayon? O kaya ng peace sa buhay mo, buhay ko ngayon? Ito'y nagbibigay po ng siguradong pagtatagumpay. Ulitin ko po, ang trabaho po ng kapayapaan sa buhay natin ngayon, ito po ay nagbibigay ng siguradong pagtatagumpay. Peace ensures victory. Sabi diyan, I have overcome the world. Sinisigurado ng kapayapaan na magtatagumpay ka, kapatid. Sinisigurado ng kapayapaan na mula po sa Diyos na ikaw, kapatid, magtatagumpay. You will overcome. You will be victorious. Kapag tatagumpayan natin ang krisis na ito, sigurado yan na pangako ng Diyos. Because Jesus said, take heart, I have overcome the world. So before the battle, Jesus already ensures victory. Sa kanyang tagumpay, tayo din magtatagumpay. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Ito ang assurance ng salita ng Panginoon. Ito ang pag-asa ng sufferings natin kay Kristo. Hallelujah. Sapagkat meron mang pagsubok, merong kahirapan, subalit sinasabi ng Diyos na meron po tayong pagtatagumpay. Hallelujah. Meron tayong tagumpay. Jesus ensures victory. Sa kanyang tagumpay, magtatagumpay tayo. So Romans 8:28, sabi po dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. By the way, I'm sorry to tell you, itong lahat ng mga nakikinig po, hindi pwedeng mag-claim ang hindi Christian sa Romans 8:28. You cannot claim the promise in Romans 8:28 if you are not a Christian. Sapagkat ito ay para sa mga nananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi dito, and we know that in all things. Pag sinabi pong all things, bad and good. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, mabuti man ito, masama man ito, kung ikaw ay umiibig sa Diyos at ikaw ay tinawag ayon sa kanyang layunin, itong mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pagsubok man, pandemya, mabuti man, ito ay gagawa ng kabutihan sa atin because we love the Lord and we are called according to His purpose. So brothers, sa kanila all things work together for good kahit masasama ang nangyayari o mabuti ang nangyayari. Lahat yan ay may mabuting mangyayari. So before the battle and even during the battle, God ensures victory. And that victory is being enabled by peace. So paano mo makikilala ang Kristiyano? Meron siyang kapayapaan. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo kung meron siyang kapayapaan, kahit may pandemya, kahit wala na siyang pera, kahit wala na siyang makain, kahit wala nang trabaho. Relax, di ba? Hindi quarrelsome. Because she is at peace. Di ba? Sa bahay niya, hindi siya quarrelsome. Hindi siya quarrelsome sa asawa niya, sa mga anak niya, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Yan ang may peace. Kahit may matinding pagsubok, may matinding pangangailangan, walang bill, walang pambayad, Jonah, Judith na. Di ba?
Alam, minsan, ito ay tinuturo sa atin ng Diyos. Kahit ako po, tinuturo ito ng Panginoon sa akin. Lahat po tayo ng tunay na kapayapaan ang siyang dapat na mag-rule sa puso natin. Hindi po yung pinipigil niya na huwag manggulo o kaya huwag magalit, kundi ang tunay pong kapayapaan, listen to this, ito po ay bumubukal talaga sa puso ko, puso nyo, dahil ito po ay nanggaling sa Diyos, na inilagay sa atin ng Diyos, natanggap natin sa Panginoon. Iba kasi yung pabalat kayo sa totoong peace, na kahit man po ang paligid natin matindi ang mga nangyayari, at peace pa rin tayo because it is deep inside our hearts na binibigay ng Diyos. Hindi yung nagpipigil lang tayo na ayaw kong manggulo, napipigilan mo, hindi po yan ang point ko dito. Ito yung kusang lalabas sa ating inner witness, inner man, because we receive it from the source na walang iba kundi si Jesucristo, na siyang nagsabing, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Wow! Hallelujah! That the world cannot give. Brothers and sisters, the world cannot give us true peace. Peace that the world gives is only temporal. Nawawala. Subalit ang kapayapaan na binibigay ng Diyos is hard to lose. Romans 8:18, sabi diyan, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Purihin ang Diyos. After sufferings, surely glory will follow. Sa suffering ka lalago, sa suffering ka pagpapalain, sa suffering ka lalakas, sa suffering ka titino, sa suffering ka gagaling, sa suffering ka titibay. Hallelujah. Huwag mo akong pakitaan ng magara mong sasakyan. Huwag mo akong pakitaan ng magandang bahay mo. Huwag mo akong pakitaan ng bank accounts mo. Pakitaan mo ako at sabihin mo sa akin kung saan ka dumaan, at yan ang tunay na kwento ng buhay. Last verse, 1 Corinthians 15:55-57, napakaganda po nito. Sabi rito, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 57, but thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Sabihin mo sa akin kung saan ka huling dumaan, at sasabihin ko sa iyo kung saan ang magiging destinasyon mo. Yan po ang totoo. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan lamang doon sa mga taong dumaan sa pagsubok. Mga taong umiyak. Mga taong nagdusa. Mga taong nagtangis. Ang mahuling nananangis ay huli mo na yan. Abangan mo na, kapatid, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sigurado yan. Huwag kang matakot sa sufferings. Magtatagumpay ka dyan. Matatapos din yan. Walang permanenteng hirap sa balat ng lupa.
Habang sumisikat ang araw, walang bagay na permanente. Matatapos ang lahat ng yan. Matatapos ang pandemyang ito, matatapos ang coronavirus na ito. Sabi ng Panginoon, magalak tayo. Magalak tayo. At isang bagay, magalak tayo sapagkat hanggang ngayon, ako at kayo ay buhay, malakas, pinagpala ng Diyos. At sana naman, merong kang kapayapaan sa buhay na taglay. Hindi natataranda, hindi aligaga. Paggaling ka sa Diyos, kapatid, kung may karamdaman ka, magkaroon ka ng tunay na kapayapaan sapagkat ito ang magandang regalo ng Panginoon sa atin during this pandemic. Let's rejoice in the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Nasaan man kayo, pumikit po tayo. Sumunod ka sa maikling panalangin kung ito, kapatid, atariin mo po itong iyong panalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sapagkat ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan na sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 9:6 and Isaiah 7:14. At ito po ay naging katuparan, Panginoon, sa iyong mga sinabi sa John chapter 16, chapter 17. Lord, salamat po. Tunay na masusumpungan ko lamang ang tunay na kapayapaan kung tatanggapin kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat kong mga nagawang kasalanan. Dinisin mo po ako sa pamagitan ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ngayon tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay. Patuloy kang kumilos at naway ako'y lumago bilang isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa aming mga napakinggan na mga salita mo. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ang kapayapaan mo ang siyang maghari sa aming mga buhay. Let the peace of God rule in our hearts. In every family, in every individual right now. Father, thank you. Thank you for your powerful word. Thank you for the Holy Spirit as an advocate and a comforter to all of us. Thank you, Lord. We give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Dakila at makapangyarihang Diyos na nangakong hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami bibiguin sa kabila ng mga pagsubok at mga kaguluhan sa mundong ito. Lalong-lalo na itong pandemya na nararanasan dito po sa aming bansa at sa buong mundo. Salamat sapagkat ang kapayapaan na binigay mo sa amin ay totoo. Nito ang siyang magro-rule
sa aming mga buhay. Ama, sa umagang ito, sino man ang naririto ngayon, napapakinggan ang mga tinig na ito. Dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hipuin mo po siya. Let your healing hands and powerful hands, O God, be upon this person, upon this individual. Ano man ang kanyang karamdaman, ano man ang kanyang mga pangailangan, Panginoong Diyos, hindi ko po alam. Kayo lamang po, O Diyos, ang nakakaalam nito, sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan at buhay, na nagmamalasakit at umiibig sa aming lahat. Do dinadalangin ko, and I am declaring healing right now, provision right now, tranquility of heart right now, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Be healed, be comforted, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po. Just receive healing, just receive provision this morning. Brothers and sisters, just claim it right now and thank the Lord right now. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Gandang tanghali po sa inyong lahat. God bless everyone.